Catriona, this is a proof na hindi lahat madadaan natin sa ganda. Of course, you are a celebrity. Probably you are paid to do this. You know, hindi lahat ng project dapat tinatanggap. Kasi this will really look really bad on you. Ganyan. And doon sa image na binild mo, you really make yourself look like a dumb blonde here. After ng drama-drama niya na yon, nagsabi siya na kailangan natin ng action. Ito na yung part, yung call to action ni Catriona. Be, nakakatawa ka dito sa call to action mo, as in, well, maybe this is something that is really above your intellectual capacity. Pero na-realize mo ba na yung call to action mo is only against the Senate? Yung sa mga senators, gusto niya isuspend na ang mga senators na implicated. Ilan yung senators na implicated? Joel Villanueva, Jinggoy, Chis Escudero, who else? Why are you not calling for the House of Representatives to suspend yung mga congressman na may issue rin sa flood controls? Na implicated din. Why you are calling for the suspension of senators but not of the congressmen? 'Di ba? Hindi ka nag-iisip, Catriona. Alam mo kung anong nuance nito? Nitong sinasabi mo na suspend the senators, ganyan. Because they want number in the impeachment trial for Inday. Para yun dun, Catriona, but I don't think, of course, because this is something that you just got, you just received from someone who paid you to read this speech. Hindi mo na tinanong, bakit yung senators isususpend? Bakit sa mga kongresista walang isususpend? Bakit wala tayong call to action sa mga congressmen na isuspend sila? Suspend the senators implicated and to the Congress pass the anti-political dynasty bill because power should not be inherited, it should be earned through the service of people. Ganyan. Nakakatawa, yung call to action niya sa Congress, mag-pass ng anti-dynasty bill. Pwede rin naman magpasa nun yung Senate, pwede rin naman sila mag-ano nun, pero sa Congress niya binigay. Parang, exactly yung wisdom nito. Sa Congress, meron kang call to action, pero yung call to action, mag-pass sila ng anti-political dynasty bill. Pero yung sa Senate, ang gusto mo, isuspend nila yung kapwa nila senador. Well, sa akin, sige, lahat ng mga senador na implicated sa korupsyon, suspend natin, lahat. That includes Risa Ontiveros. Di niya ma-explain yung insertions niya hanggang ngayon, di ba? Basta hindi ka makapagpaliwanag sa mga insertions mo, suspended ka dapat, di ba? Ina-expect ko maraming pupunta dun sa baha sa Lunete. Tapos ina-expect ko na mga estudyante yung magpupuntahan. Hindi nila na-compel yung mga estudyante na mag-join, Kaya konti lang yung nagpunta. Anyway, so eto si Catriona Gray in her full Miss Universe glory dahil nagsalita si ate mo, Kat, sa rally ng mga Unipinks. At pakinggan natin siya. But what scares me the most is this. Many are starting to forget why we are angry. People have gone silent, not because they do not care, but because they have lost the belief that change will ever come. And while our nation grows exhausted, our leaders remain silent. Sobrang tahimik, nakakabingi. Ba't tayo? Bakit tayo pumapayag? Kaya nagrereklamo na siya bakit ang tahimik. Actually, Catriona, kami yung unang nagsasalita about the corruption. Mga DDS yung nagsasalita about corruption. But because people like you would like to humiliate the Duterte-aligned supporters, you always want to brush us off, all the time. Not necessarily ikaw, pero yung mga tao na kasama mo dyan sa rally na yan, lahat kayo hindi nakikinig doon sa mga sinasabi ng mga political rivals ninyo at yung mga supporters ng political rivals nyo. Yung nagrereklamo ka na nananahimik, masyadong tahimik ang mga ganun. Actually, hindi tahimik. Hindi tahimik ang mga tao. Ayaw mo lang makinig. And eto nga, ang experience ko sa'yo ngayon, Catriona, because I called you out in Facebook, I actually got shadow banned, Talagang parang pinatay na gripo yung Facebook page ko. Kasi yung mga tao, biglang nawala yung mga tao. Ayan. So, hindi tahimik. Actually, nagrereklamo kami. The Duterte-aligned people filed cases before the Supreme Court. We conducted a lot of rallies. Huge rallies. Huge. It's bigger than one that you attended. Ganon. Pero hindi kayo nakikinig. 'Di ba?
Hindi kayo nakikinig. So ngayon, you are complaining about people being silent about the corruption is very, very tone deaf on your part, Catriona. And as someone who's representing young women, 'di ba? Hindi maganda na bulag-bulagan ka din doon sa totoong pulso ng mga mamamayan. Yung uri ng politics mo, Catriona, masyadong performative. Na concern na concern ka, galit na galit ka, ganyan-ganyan. O tahimik, etchos, ganyan-ganyan. But it doesn't really come from real advocacy. Kasi hindi ka naman kasama sa usapan at hindi ka sumasali sa usapan for the longest time. Sino lang ang nababasag? Sila na ang nabubusog! Sila ang nakakauwi sa mga mansyon sa Amerika! Sila ang nakakabili ng designer bags! Habang ang taong ng bayan lumulubog sa baha, sa utang at sa kahirapan! That's why today, we demand action! We were talking about that, Catriona. We had been calling out the congresswomen, the representatives, sila Stella Kimbo, sila Bernos ng Abra, sila Benny Abante, sila Johnny T. Pimentel. We had been calling out yung mga kongresista who were flaunting their wealth ostentatiously. Tinatanong namin kung saan nanggaling yun. Hindi pa namin alam yun sa flood control. Concern na concern ka ngayon dyan, ganyan-ganyan. So, as a Miss Universe, okay, and someone who's engaging in public conversation about politics, it is also very important that people like you listen to the other side of the fence. Ito yung problema nyo kasi and this is also the reason why I do not like the joke of Attorney Edward Chico. Di ba si Attorney Edward Chico, komedyante yan ganyan. Komedyante yan Sometimes nakakatawa siya, sometimes wali talaga yung joke niya. Kasi, doon sa joke ni Edward Chico, sabi niya, oy, malutikiya, ganyan-ganyan, di ba DDS ka, ganyan-ganyan. Tapos parang sabi ni Malutikiya, ay, hindi naman talaga ako DDS. DDS ka, ganyan-ganyan. Okay lang yon para meron namang DDS na matalino. Nakakatawa si Miss Malo kasi DDS yan Nag-guess ko yan sa TV, tinanong ko siya, ma'am, DDS ka ba? Hindi naman ako talaga ganun, ma'am, DDS ka, tigil-tigilan mo yan. Dapat mga matuwa ka, DDS ka, kasi for the very first time, may DDS na matalino. Di ba? Ang hirap kausap ng mga DDS Pero masarap mag-joke sa mga fans ni Duterte. Alam mo kung bakit? Kasi hindi sila napipikun. O baka hindi rin nila gets. That's the reason why I do not like the joke of Edward Chico. Iba sasabihin nila, hindi, masyado ka lang masyado ka snobbish kasi parang hindi mo matake yung joke. No. That is exactly what is wrong in the political discussion. You have Catriona Gray na magsasalita about corruption as if hindi naman, tahimik kayo, ganyan, tanga. Matagal na kaming maingay, Catriona. Matagal na kami nagsasalita, di ka lang nakikinig. These people feel that if they are the ones who going to talk about corruption, dun palang magiging legit ang issue ng corruption. Ganyan ang style nitong mga to. Very, very exclusive. And you have people like Attorney Edward Chico, a lawyer, stand-up comedian. Siyempre, learned to. Hindi naman to basta-basta stand-up comedian matalino to pamasa to ng bar. Practicing lawyer to, ganyan-ganyan. Okay? Na magjo-joke na yung mga Duterte supporters kasi bobo. You're legitimizing na kasi dapat talaga hindi na kayo pinapakinggan kasi bobo lang naman talaga ang mga Duterte supporters Yung nuance na yon, I don't think Attorney Edward Chico was able to understand na, sir, hindi yan, this is not just about being funny. This is about being politically sensitive. So ngayon, yung mga ganitong klaseng mga tao, pag nagsama-sama sila, they would actually impose upon the minds of the people na yung mga Duterte supporter, pag sila nagsasalita about corruption, it's not valid. Kasi, charang-chang! Yun yung punchline ni Attorney Edward Chico, bobo naman kasi yan. You see?
tinahi ko talaga tong dalawang to, no? Itong issue ni Catriona Gray at saka yung kay Edward Chico. Kasi, yung kay Attorney Edward Chico, na parang, may ano pa kasi siya meron pa siya sinabi na, dalawa yung joke ko ngayon. Sinabi ko yung mga pink pikon, pag sinabi ko yung mga DDS bobo. Pero parang ang gustong palabasin is that, yung mga Duterte supporters did not take it lightly. Pagkatapos, wala naman daw mga pink na nagre-react sa kanya masyado. Tawagin mo ring mga bobo, mga bobo, mga pinks. Then you're going to get an apples to apples reaction. 'Di ba? Tawagin mo ng bobo yung mga pink. Tapos tawagin mo rin bobo yung mga pink at saka yung parehas sa mga bobo yan 'di ba? Tingnan natin if you're going to Kasi yung joke mo sa mga pink, sabi mo sa mga pink, mga pikon. Ang joke mo sa mga DDS bobo, 'di ba? The Duterte supporters had been pushing hard in order to, foster a legitimate political conversation. You always brush us off. And making a joke out of it, na hindi mga bobo lang naman talaga yung mga Duterte supporters You're actually adding an insult dun sa mga tao who's really trying to foster a legitimate political conversation. You are normalizing nonchalance. You are normalizing intolerance. And it's not a joke. Anyway, tapusin natin tong si Catriona Gray. To the Ombudsman! File the cases now! To the senators! Suspend the senators implicated! And to the Congress! Pass the anti-political dynasty bill! Ito yung nakakatawa. Ito yung pinaka nakakatawa sa speech ni Catriona Gray. And Catriona, this is a proof na hindi lahat madadaan natin sa ganda. Of course, you are a celebrity. Probably you are paid to do this. Hindi lahat ng project dapat tinatanggap. Kasi this will really look really bad on you. Ganyan. And doon sa image na binild mo, you really make yourself look like a dumb blonde here. Ito talaga yung part nung kanyang speech na nakakaloka. So, nag-demand na siya ng action. So, after niya nung mga kanyang compelling na mga makabagbag damdamin, nakawan tayo, nalulunod na ang mga tao, naghihirap na, wala nang makain sa mesa. Yung ganyan-ganyan. After ng drama-drama niya na yon, nagsabi siya na kailangan natin ng action. Ito na yung part, yung call to action ni Catriona. Nakakatawa ka dito sa call to action mo, as in, talagang parang mukhang someone hand this over to you pagkatapos you have to say it. I don't think this is something that, maybe this is something that is really above your intellectual capacity. Pero na-realize mo ba na yung call to action mo is only against the Senate? It's really, if you're going to look at it, it's just really about the Senate. Ayan. To the Ombudsman, file the cases now. Ganyan-ganyan. To the Senators, suspend the Senators implicated. Ganyan-ganyan. The Ombudsman is going to file the case if there's sufficient evidence. So, kumbaga parang, hindi naman na talaga hindi naman na talaga yan issue. Of course, syempre, questionable yung Ombudsman ngayon kasi yung Ombudsman ngayon, makamalakanyang naman yan. 'Di ba? Anyway, yung Ombudsman part ng call to action niya is really something parang, Bex, hindi mo ba alam na ang Ombudsman makamalakanyang? So, yung first niya na call to action sa Ombudsman, wala naman talagang silbihan. Okay? Walang silbihan. Okay? Yung sumunod niya na call to action is to the senators. Yung sa mga senators, gusto niya isuspend na ang mga senators na implicated. Ilan yung senators na implicated? Joel Villanueva, Jinggoy, Chis Escudero, who else? Bakit sa mga Senate? Kasi yung Ombudsman, meron din silang mga kakasuhang mga congressman 'di ba? May mga kakasuhan din congressman yung Ombudsman base dun sa mga lumalabas na lumalabas na mga bali-balita. Kasama sa merong mga kongresistang inimplicate, yung si Garjola I think is one of it nakakasuhan. Why are you not calling for the House of Representatives to suspend yung mga congressman na may issue rin sa flood controls na implicated din? Why you are calling for the suspension of senators but not of the congressmen? 'Di ba? Hindi ka nag-iisip, Catriona. Alam mo kung anong nuance nito? Nitong sinasabi mo na suspend the senators, ganyan-ganyan. Because they want number in the impeachment trial for Inday.
Para yun dun, Catriona. But I don't think, of course, because this is something that you just got, you just received from someone who paid you to read this speech. Hindi mo alam yun. Hindi mo na tinanong, bakit yung senators isususpend? Bakit sa mga kongresista walang isususpend? Bakit wala tayong call to action sa mga congressmen na isuspend sila? So, hindi mo alam yung nuance nitong statement mo na to. Na yung nagbigay sa'yo niyan, malamang sa malamang, ang interest niyan, kaya siya nananawagan na isuspend ang mga senador because right now, the only thing that blocks Inday Sara's impeachment is the number in the Senate. Pero syempre, hindi mo naman kayang isipin yung mga nuance na ganun. 'Di ba? Pero Bex, yan yung clue ko dyan sa'yo. Kaya dapat, if makikisawsaw ka sa politika, yung mga isang statement mo ng mga ganyan, ine-examine mo. Hindi pag binigay sa'yo, basa ka lang ng basa. Ganon yun. So, ayun. Suspend the senators implicated and to the Congress pass the anti-political dynasty bill because power should not be inherited. It should be earned through the service of people. Ganyan-ganyan. Nakakatawa, yung call to action niya sa Congress, mag-pass ng anti-dynasty bill. Pwede rin naman magpasa nun yung Senate, pwede rin naman sila mag-ano nun. Pero sa Congress niya binigay. Parang, ano exactly yung wisdom nito? Sa Congress, meron kang call to action. Pero yung call to action, mag-pass sila ng anti-political dynasty bill. Pero yung sa Senate, ang gusto mo, isuspend nila yung kapwa nila, senador. 'Di ba? So ngayon, Catriona, actually sa totoo lang, ito yung reason kaya kaya hindi talaga ako fan ng mga beauty to be honest, hindi talaga ako fan ng mga beauty pageant kasi talagang superficial lang siguro I can appreciate the beauty pageant, yung sports side niya. Kasi para siyang sporting activity din kasi biruin mo talaga magpapaganda sila, tapos grabe talaga yung preparation, grabe la talaga yung training sa mga pasarela, yung mga catwalk nila, ganyan. Tapos yung mga Q&A nila, yung mga ganun. But it's really it's a plastic world. It's a Barbie world in the plastic world. Yun talaga siya. And Exhibit A, si Catriona Gray. Miss Universe yan. 'Di ba? And I do not really expect her to be super intelligent. Kasi kaya nga nag-Miss Universe yan 'di ba? Kasi otherwise, iba na yung profession niyan. Hindi na siya Miss Universe. Ganon. So I do not really expect her to be parang fully enlightened or things like that. But ang nakakaano lang kasi is that syempre ginagamit niya yung kanyang Miss Universe image in order to convince people dun sa call to action niya hindi naman pinag-isipan. Like I said, when you are going to enter the political arena, even if you are a Miss Universe, it doesn't mean that we're going to take your words hook, line, and sinker. But of course, because we are in a democracy, paramihan talaga tayo dito kampi-kampi talaga to Paramihan tayo dito, kampi-kampi. So ngayon, si Catriona Gray, ginagamit ng mga Duterte haters, para mas marami silang ma-push at maniwala dun sa kanilang agenda. At yung agenda nga nila, nandun sa nakatago, doon sa speech ni Catriona Gray. 'Di ba? Call to action to ombudsman, ganyan. Talaga? Magpapa-call to action ka sa ombudsman? Hindi mo alam na ang ombudsman ay tuta ng Malacanang? Hindi mo kilala kung sino ang ombudsman ngayon? You're going to call out the Congress for Political Dynasty. Hindi mo alam na ang House Speaker ng House of Representatives is one of the biggest political dynasty in the Philippines? And yung isang pinaka-bonggang-bonggang panggagamit na ginawa sa'yo, Catriona, is yung call to action na isuspend ang mga senador na implicated sa mga korupsyon. Well, sa akin, sige, lahat ng mga senador na implicated sa korupsyon, suspend natin, lahat. That includes Risa Ontiveros. Di niya ma-explain yung insertions niya hanggang ngayon, di ba? Not necessarily dun sa mga kakasuhan ng ombudsman. Basta hindi ka makapagpaliwanag sa mga insertions mo, suspended ka dapat, di ba? But, of course, Catriona is not gonna go that far. Di ba? 4 minutes lang yung speech niya